or akala namin nawawala siya kasi hindi na nga namin nakita. Kaya sabi nung mga bata, sinabi ko sa kanila, nawawala si Kilua. Ang sabi ni Armo sa akin, hala, magagalit yung owner pag nalaman. Lagot tayo sa owner. Sabi niya, sabihin yung previous owner. Napaisip ako kasi all this time, ang akala pa rin niya, ang nagmamay-ari doon kay Kilua, doon sa pusa, yung previous owner. Hindi pa niya nagsisingkit sa kanya na kami na talaga yung may-ari. No? Nag-guess niyo, ganon. So, napaisip ako noon. Kaya sabi ko sa kanya, Armo, di na tayo malalagot do sa owner na yon kasi sa atin na si Kilua. No? Kumbaga, wala lang obligasyon doon yung owner, tayo na may obligasyon dito. So, imagine, ang alam ni Armo na hindi sa amin yung pusa. Ang akala niya ay doon pa rin siya sa pagmamay-ari sa dating owner ng pusa na yon. Kaya, nai-relate ko to sa Christianity, sa ating topic ngayon. Alam niyo po, maraming mga believers ngayon na ganito, na yes, alam nila na sila ay na kay Kristo, pero hindi nagsisink in sa kanila na sila talaga ay na kay Kristo. Yes, alam nilang kailangan nilang sumunod kay Kristo at ipamuhay ang Kristyanidad, pero hindi nila na ipapamuhay kasi hindi nagsisink in na talagang kailangan nilang mamuhay in holiness. Marami nagsasabi na they belong to Christ, pero ang kanilang pamumuhay ay hindi sa kanilang tinatayong paniniwala, sa kanilang mga alam na doktrina. Kaya ganito yung ginagawa ni Paul sa Romans 6. Tinutulungan niya ang mga readers na mag-sink in ang doktrina na ito at pinapaunawa talaga niya ang realidad ng pagiging kay Kristo. Na tunay na bagong nilalang na kung sino man ang nakay Kristo, kung sino man ang nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo. At para magawa niya ng magandang latag ang case niya na ito, na binibuild niyang ito, sinasagot niya pa rin ang imaginary question sa verse 1, are we to continue in sin that grace may abound? Ibig sabihin, kailangan ba natin magpatuloy na sa grasya ay sa kasalanan para mas lalong bumuhos ang grasya ng Panginoon? So sinagot ni Pablo ito sa verse 2, megonoito, by no means. Meaning, hindi. Meaning, ang grasya ng Panginoon ay hindi para mas lumalo tayo sa pagkakasala, pero para mas lalo tayong pakabanalin pa. Ang tunay na niligtas ni Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. At mula sa verse 2 to 14, i-expound niya itong kanyang sagot na ito, itong case niya na ito. I-expound niya na ang grasya ng Panginoon ay nagbabago sa isang tao. Okay? So lahat ng mga niligtas ng Panginoon, walang ibang pupuntahan to kundi sa pagbabago. Hindi lang tayo iniligtas, pero sa ating eksperyensya o sa ating pamumuhay, merong noticeable change or transformation. Dito sa verses 2 to 4 ng chapter 6, sinasabi dito ni Paul na kung paano tayo mamuhay sa pagkakasala. Bakit tayo mamumuhay sa pagkakasala? Patay naman na tayo sa kasalanan. Tayo namatay at nailibing na kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong muling nabuhay si Kristo ay ganun din sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama sa kanyang Espiritu, tayo rin ay may panibagong buhay. Okay? So meaning, hindi na namumuhay ang isang na kay Kristo sa kasalanan kasi wala na siya sa realm ng kasalanan. Nailipat na ang isang mananampalataya kay Kristo na wala na siya doon sa realm ng kasalanan, pero nasa realm na siya ng grasya ng Panginoon. Sa verse 5 to 10, mas binigyan niya pa ito ng linaw na ang katotohanan ito na paano pa ba mamumuhay ang isang niligtas ng Panginoon kay Kristo, nasa bagong kapangyarihan naman na siya. Dito ay pinapakita naman ni Pablo na pinagtagumpayan na ng kapangyarihan ng Diyos, ng grasya ng Panginoon, yung kamatayan at yung kasalanan through the death and resurrection of Jesus Christ.
Dito, mas pinakita rin ni Pablo na tunay na pinagtagumpayan ng kanyang kamatayan ni Kristo ang kasalanan. Sa verse 6, ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo ay ang nagtanggal sa slavery ng isang mananampalataya sa sin. Kung dati nakabanding siyang isang believer, ngayon tinanggal niya na yung slavery ng sin. Sa verse 7, yung crucifixion, ng power of the cross, ay siya naman yung nag-free or nagpalaya do sa kapangyarihan ng sin doon sa isang believer na yon. At sa verse 8, ang power of the cross ay ang naghiwalay, no, sa mananampalataya at sa kasalanan. So dito makikita na walang-wala na talaga na excuses kung bakit pa tayo kailangan mamuhay sa pagkakasala. There is no reason para tayo ay magpatuloy pa sa kasalanan dahil tayo na talaga ay may bagong kapangyarihan na sa grasya ng Diyos. Na kahit pa merong paring presence ng kasalanan sa atin, hindi na ito gugustuhin na ipamuhay pa. Again, our newness in Christ is a reality. Because in His death and resurrection, we are now in His realm and His power. And this all of His grace. Pero hindi pa natapos si Pablo. Doon makikita natin na talagang ang lahat ng anggulo na pwedeng makita ang isang mga pilosopo, no, na pwedeng makita nila, ay ba't ganito, parang may butas to sa area na to Lahat yon pinunan niya ng sagot. Kaya hindi lang siya natapos do sa mga new realm at new power, meron pa siyang isusunod dito na huling-huli na talagang tatapos sa lahat ng pwedeng itanong. Sinasabi niya rito na sobrang sigurado ang sanctification at talagang masasandalan nito at hindi siya nagbibigay ng isang statement na arbitrary o walang basihan. Lahat ng ito ay tunay na may pundasyon at ito ay yung sanctification in Christ. Kaya dito sa 11 to 14, sa ating passage natin today, sinasabi ni Pablo dito na ang grace ng Lord ay tunay na nagbabago sa atin dahil hindi lang tayo nasa bagong realm, hindi lang tayo may bagong power, pero ngayon ay meron na tayong bagong master. Basahin po natin, Romans 6:11 to 14. So you all also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Jesus Christ. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Praise God sa pagkabasa ng kanyang salita. Ano pong sinasabi dito sa binasa natin? Anong nangyayari dito? Parang sinasabi ni Pablo sa kabuuan ng verses 1 to 14 ng Romans 6, ang pagbabago ng grasya ng Diyos ay realidad. Hindi ito prinsipyo. Hindi, nakikita talaga to ng mga mata. Inuuna ni Pablo, kung napapansin natin, inuna ni Pablo ang isip. Nagbigay siya ng mga doctrines, nagbigay siya ng mga katotohanan na kailangan nating itanggapin at ilagay sa isip at isa puso. At ngayon ay dapat lumabas na ito sa gawa. Lalabas na ito sa katawan. Sa katawan mismo natin. Napansin nyo ba? Mortal body. Yung sinabi ni Pablo. Kaya dito sa ating binasa sa 11 to 14, may dalawa tayong puntos na titignan. Mapiyak ako. Ang number 1 na puntos, even though we are in Christ, the battle with sin remains constant. Kahit na tayo ay na kay Kristo, ang labanan sa kasalanan ay nananatiling
meron pa ring labanan. May nananatiling labanan. Ayun, kahit na tayo ay na kay Kristo, nananatili pa rin ang labanan natin sa kasalanan. Number 2, every believers are God's ownership. Ang lahat ng mananampalataya ay pagmamay-ari ng Diyos. So dito muna tayo sa number 1, even though we are in Christ, the battle with sin remains constant. Gusto ko lang i-notice natin dito, no? As we study this first point, ang ating maging lente, though sin is disarmed, it is still powerful. Huwag nating isipin na walang kapangyarihan ng kasalanan. Ang gusto kong sabihin dito, ang grasya ng Panginoon ay tinalo na niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Sinira sa atin, hiniwalay sa atin, pero itong kapangyarihan ng kasalanan na to, still, merong kapangyarihan na manlinlang sa atin. Still, meron pa rin kaya niya mang-deceive ng mga elect. Still, kaya niyang magpagawa ng mga Christians para sila ay ma-delay sa kanilang mga growth. No? Though hindi na sila mawawala sa salvation, though hindi na yung pag nakapag-commit ang isang Christian ay nakapag-commit ng sin, ay though hindi na sila mapupunta sa impyerno, yun nga lang, yung kanilang usage dito sa mundo ay maaapektuhan. Magkakaroon ng delay sa kanilang growth. Kaya kung makikita nyo, after 6 chapters ng pagsusulat ni Pablo dito sa Romans 6, for the very first time, magbibigay na siya ng imperative or commandment. Since nalaman na natin ang mga doktrina na dapat nating tayuan, nagbigay na siya ng kautusan. Okay? Sabi sa verse 11, consider yourselves dead to sin and alive to God in Jesus Christ. Yung original language ng consider ay to account or to reckon. Ibig sabihin, kailangan nating isipin, to think. No? Kailangan nating instill sa ating mga isipan. Meaning, nagsisimula talaga sa ating mga isipan, yung mga katotohanan pong ito. No? Pag naibigay sa atin, naituro sa atin, nabasa natin, hindi naman yan magre-reflect agad sa ating katawan. Makikita muna ito sa ating isipan. Ang Christianity ay hindi pag-aabandona ng pag-iisip. Marami kasi mga nagpo-profess na Christian na basta may faith lang sila. Kahit di na nila isipin, hindi na ako mag-iisip, basta naniniwala ako. Wala na silang pinanghahawakan truth objectively. Ang tawag doon ay blind faith. Kaya kung manonotice natin, verse 3 pa lang, sabi sa verse 3, do you not know? Dapat yan presupposed. Alam nyo, mga Christians, dapat alam nyo to, na kayo ay nabaptize kay Kristo sa kanyang kamatayan. Ang gusto kong i-stress, do you not know? No? Meaning, dapat alam talaga natin. Kasi ito ay labanan ng hawak nating katotohanan sa mga kasalanan or sa mga lies ni Satan. Kaya tignan nyo yung inuna ni Pablo sa armor of God sa Ephesians 6. Belt of truth. Kailangan kuha-kuha natin ang mga ang katotohanan. Hindi lang sa verse 3, sa verse 6 din, sinabi, we know that our old self, ibig sabihin presuppose. Alam na agad natin yung ating old self ay crucified kay Christ. As sa verse 9, we know. Sabihin, ina-assume ni Pablo na dapat alam din ng mga taga-Roma yung kanyang nalalaman. Isa lang yung kanilang nalalaman na nasa isipan. Na sila ay being raised from the dead will never die again, that no longer has dominion over him, kay Kristo. Meaning, nilalagay talaga ni Pablo ang sa isip at puso natin na since we know that we are dead in Christ,
magiging iba na ang will natin. Iba na ang desires natin. Iba na yung inclination natin. Iba na yung ating kagustuhan. Ito ay not to sing but to glorify our God. At kung makikita natin dito, verse 11, we are to consider. Sabi nga ni Vodi dito, parang sa mga, pag nasa war daw yung mga sundalo, parang sinasabi niya, consider yourself. Ibig sabihin, i-consider mo yung mga training mo dati, yung mga nalaman mong mga practices nyo na natutunan sa army, sa mga natutunan dito sa school nyo. Consider as yourself na ikaw yung ipapaladala ng bansa natin. So, hindi yun ang nagpapalakas ng loob, yung consider yourself, pero yung alam nila. No? Ito lang ay tamang top ni Pablo. Ang nagpapalakas talaga sa isang believer, hindi yung top ni Pablo, pero yung alam ng mga believers. To think ourselves that we are dead to sin and alive in Christ. Kung makikita natin, we are dead in Christ, we are dead to sin and alive in Christ, paikot-ikot yung pattern. Pero, ibig sabihin, so much emphasis ang gustong sabihin dito ni Pablo, kaya parang paikot at pabalik-balik lang siya. Sa battle natin with sin, kailangan na ating isipin ito. Actually, this is a commandment na isipin natin na we are dead to sin. We are commanded to remember these truths na dapat hindi lang naka-instill sa ating isipan, but we really believe that we are dead to sin and alive in Christ. Dapat naniniwala tayo doon. We must really think that we are Christians before we live as one. Dapat dito, yun nga, yung sinasabi ko na assume na to, presumption, alam ng bawat Christians ito, bawat churches ito. Then tignan niyo po ito sa mga next verses. Sa verse 12 to 13, ipapakita din ni Pablo na hindi lang sa isip at sa puso natin natatapos ang lahat. Pero sasabihin niya rin ang makakasama ng isip at puso at ito nga ang katawan, ang ating mortal body. Sabi sa verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body. Sa 13, do not present your members to sin as instrument for unrighteousness. Yung members dito, body pa rin to, no? Hindi ibig sabihin dito na yung present yourself, di ba? Minsan may gano'n, no? Present yourself to God ay pupunta ka sa harap ng altar at gaganon ka, magpe-present ka ng yung sarili. Iaalay mo yung sarili mo, hindi ka kakain, tas hindi po ganon. Ang sinasabi dito sa kabanalan, kahit 2 days kang nasa altar at i-present mo yung sarili mo na wala namang ginagawa, hindi yon yung gustong sabihin ni Pablo dito ng scripture. Ang meaning nito, God requires us, our body to combat sin. Yung pagligtas niya sa atin intentionally and purposely for us to be holy. Wala nang ibang pinupuntahan. Pinipicture dito ng Panginoon yung sa Old Testament na yung pinalaya ng Diyos ang mga Israelites at binigyan sila ng land, di ba? Yung promised land. Yun nga yung nabasa kanina sa Numbers 33, 51 to 56. Sabi, speak to the Israelites, sabi kay Moses, and say to them, when you cross the Jordan into Canaan, drive out all the inhabitants, alisin nyo lahat, patayin nyo lahat, ang mga nandun, before you, destroy all your carved images, lahat ng mga Diyos-Diyosan nyo, alisin nyo, sirain nyo, and demolish all their high places. Lahat ng mga nakikita nyo, mga altar doon, sirain nyo. Bakit? Ang sinasabi dito, pagpunta daw nila sa Kanaan, sabi ng Diyos, sa binigay ng lugar sa mga Israel, kailangan nilang sirain lahat ng mga Diyos-Diyosan at mga tao doon. Wala silang ititirang kultura ng mga taga-Kanaan na pwedeng maka-impluwensya sa kanila. Kung iisipin natin, napaka-harsh naman, no? Ba't walang ititira? Kasi pagpunta ng mga Israelites doon, may pagan dyan, kinakain yung baby, inaalay yung baby, nagpa-practice ng
ng polygamy, mapopollute yung isipan ng mga Israelites, ay, pwede pala yon. Kaya ang gusto ng Panginoon, i-wipe out lahat ng tao doon. Yun yung purpose niya, kaya gusto niya i-wipe out ang isang bayan. Di ba, pag nagpapapunta siya, pumunta kayo doon, binigay ko na sa inyo mga kamay, wala kayong ititira. Yung iba naaawa. Ay, hindi. Nagtitira sila sa mga ganto, yung mga gold, hindi nila talaga sinisira. Isang ano yon, isang karumal-dumal na gawain para sa Panginoon. Kaya sa atin, di ba, pag meron tayong mga non-believer na karelasyon at papasok ang nananampalataya, dapat ano to kasama to doon sa kainan Dapat to iwan mo. Hindi ka pwede pumasok na may dala-dala kang unworthy sa Panginoon. Okay? So parang ganun din sa atin, just like Israel. Since God give us new realm, give us new power, we have to live and possess it. Sinabi, i-possess nyo. Ibig sabihin, hindi lang kayo manirahan doon, ariin yung sa inyo. I-possess nyo. Ipamuhay at angkinin nyo talaga na kinabibilangan yung kapangyarihan at kung meron kayo. Sa atin, sinasabi to ni Pablo, i-possess nyo kung ano ang meron kayo. I-claim nyo talaga si Kristo. I-claim nyo yung kapangyarihan. Yung citizenship natin sa kalangitan, i-claim natin na sa atin yon. Hindi yung parang Christian tayo, pero hindi natin pinapractice kasi hindi natin kiniklaim. Alam lang natin, we are Christians. Pero sinabi, i-possess mo yon. Pag possess mo, pag sa iyo ang gitara, ginagamit mo kung kailan mo gusto. Ginagamit mo sa desisyon mo. At na-enjoy mong gamitin. Di ba? Pag sa iyo ang isang bagay. Ganon din ang Kristyanidad. Kaya tayo, binigyan tayo ng church, i-possess natin sa atin to. Binigyan tayo ng kapatid, i-possess natin sa kanya. Sa kanya. Kakasigo kasi. Kaya Paul is exhorting us, exhorting us na do not let sin reign in our body by not presenting our members to unrighteousness. Sinasabi dito na to clarify, sinasabi sa atin ni Paul dito na yung ating mga kasalanan, ay yung ating katawan, hindi mo na dapat ito gamitin pang kasalanan, pang unrighteousness. Ito ay dapat gamitin na natin sa kabanalan. I-claim mo na yung iyong katawan, gamitin mo, i-possess mo itong bago kapangyarihan mo, at ilagay mo sa katawan mo. Itong new realm na ito, as if nandun ka talaga. Hindi siya parang fairy tale lang na wishful thinking. Nandun already but not yet. No? Kailangan natin yung katawan. Huwag na natin gamitin sa kasalanan. Pero to clarify this, we do not view this na ang katawan natin ay per se evil. Na ito ay kasalanan. Hindi po. We believe that our body is created in the image of God, pero nabahira ng kasalanan. Na-corrupt ng kasalanan. Ang sinasabi dito ay ang katawan natin, ang mortal body natin, ang members natin, ay instrument ng kasalanan. Yung lust, yung greediness, yung covetousness, since na-corrupt na ng tao na-corrupt ang tao ng kasalanan, lahat ng channels natin ay infected ng kasalanan. Lumalabas sa katawan yung manifestation ng greediness, ng mga kasalanan, ng lust. Pag masamang nasa isip ng isang tao, this will cause our mouth to speak gossip, to speak evil. Diba? Nag-curse tayo. Nagbibigay tayo ng masamang, imbis na mag-edify tayo, sumisira tayo ng buhay. Gamit lang ang bibig. James 3. Bibig pa lang yan. Sabi nga sa Romans 3:10,
Onwards, our throat is an open grave. Our tongue deceives. Our mouth is full of curses and bitterness. Then our feet are swift to ruin and will cause destruction whenever they go. Their eyes have no fear in God. Nakita nyo yung mga channels natin? Ito yung kalagayan natin pag wala tayo kay Kristo. Pero since we are dead in Christ na and alive in Him, itong bibig na natin, mata natin, paa, ay hindi na dapat ipagamit sa kasalanan. Ito na ay dapat sa ating Panginoon, sa Diyos na. Sabi sa Colossians 3:5, therefore, consider the members of your earthly bodies as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, and amounts to idolatry. Itong katawan natin ay hindi na dapat magamit dito sa mga immorality. Since ikaw ay Christian, namumuhay ka na sa morality, sa moral law ng Panginoon. Meaning, Paul is calling us to use our mortal body for God. Dapat na nating gamitin ang ating bibig not to gossip, but to speak graces and to edify, to worship God. Our hand, not to steal, but to give. Our eyes, not to use in adultery, but to have fear in God. Sabi nga ni Christ sa 5:29 na Matthew, pluck our eyes if this causes us to sin. Hindi ito literal na tatanggalin natin yung ating mga mata pag nagkakasala. Pero yung ating mata ay kung hindi na nakaka-glorify sa ating Panginoon, i-tame natin. Train your eyes na hindi tumingin. Lalo na sa mga lantad ngayon na mga graphics. Ang pag-offer natin sa sarili, hindi lang sa church dapat nakikita. Ito dapat ay in and out sa church. We are to live in godliness and holiness. And since we are free to sin, ito na ang opportunity natin na gamitin natin ang katawan to glorify our God. For the longest time of our lives, hindi pa natin ito nagagamit to glorify our God. Nagamit natin to para sa kasalanan, para sa ating sarili. Pero ngayon, pinalaya na tayo at meron tayong opportunity to do what God commanded us. Sabi nga sa Galatians 5:13, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Hindi para balikan yung mga kasalanan natin at magpagamit sa kanila willingly. Pero ang katawan natin ay magagamit na sa pag-ibig, sa pagkakaisa kay Kristo. Kasi minsan, iniisip natin, we are free na. Hindi na ako mawawala sa sa salvation. Kaya gagawin ko na lang to. Ano sagot ni Pablo? By no means. Kaya pag ikaw ay natetempt gawin ang isang kasalanan, sabihin mo sa sarili mo, by no means. Tagal ko nang di nasabi to, sabihin mo sa sarili mo. Pero totoo yun. Me gonoito. Ang punto, we do not allow sin to reign in our body. Wala na tayong obligasyon para magkasala, para sundin yung mga pagkakasala, yung temptation. We are now God's ownership. Siya na ang master natin. Hindi na ang sin. Pinalaya na tayo sa kasalanan. Sinira, binuwag at hiniwalay na tayo sa kapangyarihan nito. Pero sadly, katulad ng kanina na pag-usapan natin doon sa kwento ni Armo, maraming Christians na yes, they are freed from sin through faith. Sila talaga ay may salvation. Pero pagdating sa pamumuhay sa kabanalan, they are unsure kung kaya ba silang mabago. Kaya pa ba akong mabago? Kasi grabe yung pagkakatrain ko sa sarili ko dito sa sin na to eh. Grade 2 pa lang ako, ginagawa ko na tong sin na ito eh. Parang hindi ko na to kaya. Pwede siguro yung ngayon ko lang natutunan.
Iniisip nila, imposible na mabago pa sila. Or worst, namumuhay sila sa kasalanan kasi may grasya naman. Kaya mahalaga na patuloy nating malaman ang mga katotohanan ito para mas ma-experience natin ang beauty ng sanctification. Kaya ang challenge natin, ito yung message natin ng Wednesday, train yourself to holiness. Do not present your members as a weapon for unrighteousness. Ite-train natin ang ating mga sarili kasama ang katawan to holiness. Diba sabi, do not present your members as a weapon for unrighteousness. Very interesting ang word dito na instrument. Sabi sa Romans sa 6:13, no? Do not present your members to sin as instrument. Ang instrument dito ay weapon. Meaning, we are not to use our body as a weapon for unrighteousness but a weapon for God. Para talunin, matanggal ang mga ang mga indwelling sins pa. At if we are committing sin, we can say na yung ating katawan as a weapon, itinitira natin sa Diyos. Hindi natin kalaban ng Panginoon. Alyansa natin siya. Kung dati we are foreign and alien to God, ngayon, ang sin na ang foreign sa atin. Siya na yung alien sa atin. Kaya as God hates sin, we must also hate sin. Nakita ba natin yung imagery na ginawa ni Paul? Ang Christianity ay nasa long life battle. As long as we live, we are to war against our flesh, the world and the Satan. We must throw our sins. Tapon natin. We must train ourselves to apply these truths, to live these truths. Hindi lang sa isip, hindi lang sapat na alam natin ito. Pero kailangan nating masanay, i-train, i-exercise, i-practice ang mga katotohanan ito. Itrato natin yung sarili natin na tunay ng patay at buhay kay Kristo. Kasi ito ang nakikita sa atin ng Diyos. Na tayo ay patay kay Kristo. Tapos yung titignan natin, hindi tayo sure na patay ba tayo kay Kristo. We have to, yung kanina, kung we are commanded to possess these benefits to Christ, we have to possess Christ. Church, we have to dispossess our sins. Huwag natin tong kilalaning pagmamay-ari na natin. Though nandyan siya, pero alien siya. Diba? Sa katawan, ano ba yung mga nakadikit? Pero alien, libag. Hindi naman talaga siya parte ng katawan eh. Ganun natin tignan ang sin. Dapat lahat ng sin, huwag kang mamili na i-dispossess mo siya. Tanggalin mo. Hindi lahat ay dapat ang tingin natin sa lahat ng kasalanan ay nagkokos sa spirit to grieve. Huwag tayong mamili na ito, medyo hindi nagkokos sa spirit to grieve. Ito, mas nagigrieving. Hindi po. Lahat, titignan natin. Kaya kung nahihirapan kang gawin ito, kapatid, na gamitin mo ang katawan mo sa Panginoon, kung nag-struggle ka pa rin sa sin na ito, huwag kang susuko. Laban lang. Alalahanin mo yung verse 3-4 na ikaw ay nasa new realm. Hindi imposible ito na hindi mo mapagtagumpayan. Verse 3-4, you are new in the new realm. 5-10, you are under the new power. Alalahanin mo yung chapter 5, si Christ ang basihan ng lahat. Siya ang representative natin. Alalahanin mo yung grace ng Diyos sa chapter 4. Alalahanin mo yung katayuan mo nung wala ka pa kay Kristo. Mula chapter 3, pababa ng chapter 1, verse 18. Kaya kung nag-struggle ka sa salvation mo, lumaban ka. Wag mong ibigay na yung gusto ng katawan mo. Porket ikaw lang ang nakakita, wag mong ibigay.
ang gusto ng katawan mo. Church, you might want to consider this, no? This may encourage us, sabi ni Ligon Duncan, you will not perfect in living in holiness, and also, you are not perfect falling from sin anymore. Kung napapansin mo, kung napapanghinaan natin, no? Napapanghinaan tayo, ba't ganon? Nahuhulog pa rin ako sa kasalanan. Yung pinapag-pray ko, bakit nandun pa rin ako sa kasalanan na iyon? Ligtas ba talaga ako? Pero tignan mo din. Perfect ba yung lagi mong paghulog sa kasalanan na iyon? Kung dati, kung perfect ka na nahuhulog willingly, pinapagamit mo yung katawan mo, nung wala ka kay Kristo, ikumpara mo na ngayon na kay Kristo ka, hindi na perfect. Meron na mga times na napapaglabanan mo. Kaya yun yung pasalamat natin na hindi na tayo perfect sa magkasala. Though hindi tayo perfect sa holiness, hindi na rin tayo perfect na magkasala. Lumalaban na tayo. Ramdam ba natin yung new power na meron tayo? Kasi yes, grace cannot be defeated by sin. Hindi na ito matatalo. But it is us who might be defeated by surrendering our body to sin. Kung may matatalo dito, tayo. Hindi yung grace ng Panginoon. Though meron tayong new realm, new power, new master, nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. Siyempre, kinikilala natin sa bawat fall natin, talo tayo doon. Kasi sinosurrender natin yung body doon sa sin, sa temptation. But still, church, the grace of God holds you. And this leads us to our second point. Every believers are God's ownership. Ang lahat ng mananampalataya ay pagmamay-ari na ng Diyos. Itong second point natin. This is the very manifestation ng ating freedom sa kapangyarihan ng kasalanan at death. Gustong isabihin dito ni Pablo na we are free. We are alive. This is God's emancipation sa lahat ng believers. Hawak na tayo ng grasya ng Diyos. Lumaya na tayo sa kasalanan by the grace of God. As Christ as our master, mga kapatid, mas marirealize at ma-appreciate na natin yung when sin abounds, grace abounds all the more. Bakit? As the believers fall to sin, ang grace ng Lord ay mas nag-uumapaw. Paano? Nakikita natin ito sa mga means of grace ng Panginoon. Imagine, nakakagawa tayo ng mga kasalanan na tayo lang ang nakakaalam. Pero still, ang Diyos ay very gracious na ipagamit pa rin sa atin ang means of grace niya. Sa preaching, andito ka pa rin. Kahit ang dami mong kasalanan ng buong taon, or buong linggo na lang. Still, pinreserve ka pa rin ng Panginoon, kaya ka nandito. As He promised na ikaw ay babaguhin niya. Sa sacraments, weekly, God is still inviting you sa kanyang Lord's table. Patuloy pa rin yung kanyang pag-allow sa'yo na maka-witness ng mga baptism. Looking forward sa mga ibabaptize. Sa prayer, sa devotion ng kanyang salita, still available pa rin ito at may wisdom sa enlightenment ng Spirit na nagkokos sa atin to repent and turn back to Christ again. Sa fellowship, yung bawat isang members ng church, mga kasama natin dito at katabi, yan ay reflection ng grace ng Panginoon.
Alam nyo, para mas ma-appreciate natin, hindi naman natin deserve na makasama sa body. Hindi natin deserve na makapunta tayo sa body. Pero andito sila. Nandito tayo sa body. At nandito yung mga kapatid natin to love you. To encourage you. Kahit ang hirap mong spellingin ba yon? Ang hirap mong pakisamahan. Ang hirap mong mahalin. Ramdam mo ba yung grace ng Panginoon na binigay yung kapatid mo na hanggang ngayon minamahal ka pa rin? Hindi ka sinusukuan. Kasi kung sumuko yan, umalis na yan ang church. Dahil sa'yo. Pero dahil nandito pa rin siya, iniibig ka pa rin niya. Nakita ba natin yung privilege na we are owned by God? Dahil sa pagmamay-ari tayo ng Diyos, itong mga benefits na to in terms na visible at tangible, we are free to utilize, to maximize. At marami pa mga spiritual benefits. Like na lang yung doctrine ng election. Nung upon na nalaman natin yung doctrine ng election, this is a motivation for us to be holy. Na ang Christians ay elected for holiness. Hindi para ipagtaas. Na, alam ko ang election, elect ako, mababa kayong nilalang. Pero sinasabi niya na namili ang Panginoon para pakabanalin niya. Kapatid, di na tayo under ng law. Na i-condemn tayo if we sin. Di ba? Naalala nyo, ang law, siya yung nagsasabi na, ba't ginawa mo yan? Ako, paparusahan ka. Ngayon, wala nang ganon. Kasi, kailan nangyari ito? 2,000 years ago. Yung mga i-commit mo na dapat paparusahan ka, na parusa na kay Kristo. But now, if we sin, there is a blessing of repentance and forgiveness. Nakita niyo ba yung grace ng Panginoon? Hindi para abusuhin itong repentance and forgiveness ng Panginoon. Pero gawin na isang bagay na very sacred, na hindi dapat salaulain. Sorry for the word. Now, if we sin, we must to confess to God and ask Him to help us not to do that again. Hindi yung, sorry Lord, nagawa ko na naman. Bukas, sorry Lord. Ngayon, meron na tayong pagpipray. Lord, tulungan mo ko na hindi ko na magawa yun dahil ayoko nun. Itong blessing ng repentance at forgiveness, ito yung wala kay Judas. He sinned but failed to repent. He sinned but failed to turn to Christ. Kaya tayo in Christ, we have the assurance na hindi na magre-reign ang kasalanan natin dahil napagtagumpayan niya yung kapangyarihan ng kasalanan. As God's ownership, iba na ang path at desire natin. Iba na ang desire natin, iba na ang duty natin, iba na ang agenda natin, iba na ang goal natin. Sabi nga sa verse 13, do not present your members to sin as instrument for unrighteousness, but kinounter niya ng positive, present yourself to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instrument for righteousness. Meaning, kung tunay na binuhay ka kay Kristo, ikaw na ay pagmamay-ari ni Kristo. Siya na ang siya na ang master natin, at tayo na ang servant niya. Kung ang Romans 6:2, how can we who died to sin still live in it, ay negative assertion, nasaan ang positive assertion? Ang Colossians 3:1-2. If then you have been raised with Christ, positive assertion, then positive imperative, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Meaning, if we truly have life in Christ, we also have the thoughts and mind of Christ na nakafocus, constant,
fixed sa heavenly things. Palaging connected sa Diyos at disconnected sa mundo. We are now to live God's purpose as God's allies and desires na to advance His kingdom. Hindi yung advance yung sarili mo. As God's servants and instrument, we are now to glorify Him and to enjoy Him forever. Kaya sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 10:31, 1 Corinthians 10:31, in everything we do it for the glory of God. Nakikita ba natin na hindi na sa atin yung buhay natin? Hindi na natin to pagmamay-ari. Si Kristo na ang nagmamay-ari, namumuhay sa atin. God raised us to life in Christ for righteousness, for His good works na dapat nating lakaran. Kaya ang punto rito, God redeemed us for His disposal. Our body is not ours anymore. Hindi na dapat tayo mamuhay as carnal. Hindi na tayo dapat mamuhay as Gentiles. Hindi na tayo dapat mamuhay as darkness, as pagans, as aliens in God. Aliens to God. Remember, sabi nga ni Paul, we are now God's temple. Sabi sa 1 Corinthians 3:16-17, Paul is telling that a believer is a temple of God. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians 3. Inulit niya ulit to sa 1 Corinthians 6. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Possess that Spirit. Nasa sa atin. Whom you have from God and you are not your own. Possess din natin to. Na hindi na talaga sa atin to. Okay? For you were brought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. We are God's. Hindi G-O-D-S. G-O-D'-S. Pagmamay-ari na tayo. Alam naman natin na ang Corinthians ay church ng mga carnal Christians. Magulo doon. Pero yes, they are Christians. Pero makamundo pa rin sila. Kaya ganito na lang yung diin ni Paul. 2 beses niya sinabi. Sa chapter 3, chapter 6, na sila ay templo ng Diyos at sila ay pagmamay-ari ng Panginoon. Pero gusto kong makita rito, pareha sa 1 Corinthians 3, 1 Corinthians 6, do you not know? Laging may do you not know. Kailangan nating isipin, kailangan nating i-remember these truths na tayo ay pinagbayaran ni Kristo ng kanyang dugo. Tapos gagamitin lang natin ang ating mga katawan sa immorality at kasalanan. Precious blood ni Kristo ang pinambayad, pero gagamitin lang natin to sa kasinungalingan, sa pagnanakaw, sa gossip, sa paninira. By no means. We cannot profess na master natin si Kristo and at the same time, master din natin ang sin. We are serving sin. Sabi sa Matthew 6:24, we cannot serve two masters. Kaya ang challenge sa atin, mga kapatid, delight that we have this command. Hindi na dapat natin tignan ng isang kabigatan o kalugihan o isang burden na gamitin yung ating sarili sa kabanalan ng Panginoon. Yung mga utos sa atin na to obey God, be holy, live in godliness, hindi dapat to inaayawan. Hindi dapat to kinaiinisan at binabaliwala. Kasi this is one of His ways to preserve us. Kasi itong mga mandates at utos na ito ay hindi para sa non-believers. Ang mga makaka-appreciate at mag-e-enjoy lang nito ay lahat
ng tunay na nabuhay kay Kristo, binuhay ni Kristo sa pananampalataya. Kaya as Christians, we rejoice from fleeing from sin. Yes, mahirap. Pero we have this joyful heart na nare-remind pa rin tayo, may panawagan pa rin ang Panginoon sa atin na mamuhay ka sa kabanalan as if ang Diyos. Dahil hindi natin kita ang bawat isa kung paano sila nagkakasala. Pero through this mic, this pulpit, sa iyong pagbabasa, sinasabi, flee from sin. As it may audible voice doon ng Diyos. Na habang ikaw ay tinitempt gawin ang kasalanan na yon, flee from sin. Huwag natin panghinayangan na tayo ay nag-flee from sin. Ay, hindi ko nagawa yung kasalanan na yon. Pero talagang di na tayo dapat tumuloy. Para daw yan sa Kristiyano, sa bawat daw nating galaw, may mga bangin. Yung mga bangin yun yung mga temptation. Pag nakita daw natin ang temptation, sabi sa James, resist the temptation. Ibig sabihin, pag nag-flee ka, hindi yung turn away from it and pass on. Huwag kang tumambay doon. Ang ganda ng isang illustration dito, sabi nung isa, nagda-diet siya, Lord, ayaw ko na ng chicken sa McDo. Pero, papasok ako sa parking lot, pag nakakita ko ng libreng parking lot o parkingan doon, ibig sabihin, inaalaw mo kong kumain ng manok. Kung ikaw pala ay bawal kumain ng manok, hindi ka napapasok doon sa parking lot. I-avoid mo na yung chicken, yung McDonald's. McDo, baka naman. Di ba? Church, wala na tayong obligasyong gawin yung pinapagawa ng temptation. Wala na tayong obligasyon. Wala nang power yan. Isipin mo, pag ginawa mo yung masisira ka. Hindi mo mawala salvation, pero masisira yung credibility mo. Pag ginawa mo yon at na-expose ka, pag nagsabi ka pa rin ng katotohanan, totoo pa kaya to? Christian ba talaga to? Sa mata ng tao. Hindi ka na magiging useful sa advancement ng kingdom. Isipin mo, baka decree ng Lord. Huwag kang makipaglaro sa decree ng Panginoon. Gawin natin kung ano yung kanyang preceptive will. We are to live in this truth consistently and constantly sa righteousness ng Diyos. Kaya ikaw, kung naririnig mo ito at wala ka pang pananampalataya kay Kristo, magalak ka dahil naririnig mo pa rin itong panawagan na to. God is still allowing you to hear this. Sabi sa Ecclesiastes 2:11, you are striving and chasing the wind and has gained nothing. Kung patuloy kang namumuhay nang wala kay Kristo, ikaw ay nag-gain nothing at para kang nanghahabol sa wala. Wala kang purpose. Paniwalaan mo si Kristo. Siya ay naparito, namuhay, at pinagkamatayan ng mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Na nabuhay muli at nasa kanang kamay ng Ama, na kung sino man ang maniniwala ay maliligtas at hindi mapapahamak. Kaya panawagan ko sa iyo, kapatid, you are wasting your time kung di mo pa rin tanggapin ang Ebanghelyo ngayon. Don't waste your life. Don't waste your life in worldly joy and desire. Hindi ang church ang nagbibigay ng buhay. Hindi ang doktrina ang nagbibigay ng buhay. Ang theology ang nagbibigay ng buhay. Ang nagbibigay lang ng buhay ay si Kristo. Manampalataya ka sa Kanya. Hingiin mo ang awa niya. Pagsisihan mo ang kasalanan mo, talikuran mo ang buhay mo, at tanggapin mo si Kristo as your Lord and Master. May pag-asa pa, kapatid. At panalangin na ma-experience mo ang mga benefits na napag-usapan kanina. Ang joy sa pagiging isa at bago kay Kristo.
Ang benefits ng sanctification ay hindi para tayo, ang paggawa ng sanctification sa atin ay hindi para maligtas tayo. Nagsisimula lahat yan sa regeneration. Ito, lahat ng binuhay kay Kristo, walang ibang pupuntahan yan, kundi sa sanctification. Kaya don't get us wrong kung akala mo nasa sanctification ka pero wala ka pa palang pananampalataya kay Kristo. At kung ikaw naman ay nag-struggle, kapatid, kung kapatid kita dito sa church, member ka ng church, or di member ng church, at ikaw ay nananampalataya kay Kristo, laban lang. Ikaw na ay dinala sa kingdom ng Panginoon, nasa new realm ka na. Ikaw na ay may kapangyarihan ng Spirit ni Kristo. At ikaw na ay may bagong master. Huwag mong aksayahin yung buhay mo. Huwag mong panghinayangan yung mga bagay na dapat mong ginagawa kay Kristo. Huwag mong panghinayangan yung mga oras na nawawala sa'yo pag ginagawa mo yung kabanalan. Yung effort mo. Sabi nga, lahat ng ito ay may saysay pagdating sa dulo. Tayo manalangin. Maraming salamat, Ama, at tunay na i-ready mo kami sa aming